Sabi po ng may-ari nito, ito daw po ay walang arangkada. Titignan po natin kung talagang walang arangkada to. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Nung 500,000 pesos na owner type jeep ni Kuya Dario, yung mga ibinlag ko ng mga nakaraan, na ipinapakita ko sa vlog yung mga maling trabaho dito sa owner na to. Kasi hindi naman birong pera, yung halaga ng pera ang naubos dito. Ngayon, habang inaayos namin itong owner na to, may mga nakita ako ngayon lang. Dahil nga pinababago ko na yung posisyon ng molye sa harapan. Yung sa likod, naayos na namin. Pero yung molye doon sa harapan, ipinapaayos ko na, pinapakalas ko yung hanger dito sa pinakaharap sa may bumper. Nung i-jack namin yung kanyang beam doon sa harap, yung pinaka-I-beam, yung kinakabitan ng mga gulong doon sa harap, aba, kumalas na lang bigla yung molye. Ito, panoorin nyo mga kapatid. Ayun, pantay na, di ba? Pantay na yan. Diretso na, di ba? Ayan, diretso, di ba? Ngayon, ang naging problema po niyan, mga kapatid, yung mismong kinakabitan ng hanger, umengkong na ganun. Kaya ang nangyari, hindi siya pantay, hindi naka-level, yung hanger ngayon, nakaganon din. Ayan, tignan nyo ngayon, pantay na. Pantay na po, no? Ganon din tong kabila. Ayan, pantay na po yan. Yan po yung 500,000 na owner. Magkano kaya nadagdag ngayon? 100,000? Hindi, biro lang. Palit na rin ng mga molye. Pero bakit ganun, Mark? Bakit ganun na itsura? Ano may mga shocks na yan? Diyan ba galing yan? Dito galing ko, sir. Ha? Dito galing. Ano bang shock? Tingnan mo. Kalawang na. Di ba shock absorber, oh? Ito yung isa, nakakabit pa. Nakakabit pa? Hindi pa matanggal? Nga, video mo nga, Glenn. I-zoom in mo. Naku po, ano ba yan? Ano kayang shock to? Palitin na yan. Pa-orderan mo na to, Kim. Pa-orderan mo to ng bagong shocks. Tingnan mo naman, oh. Oo, tsaka ayan, UP po. Ano naman yan? Kalahating milyon? Kaya na, ha? Kaya ba? Kaya ba? Orderan mo kaya ba? Ito, pangharap pala to. Pangharap, hindi to pwede. Akala ko pang likod to. Yung kabila, dito. Oo. Itong kabila, ayan yung ating fabricator, si Kuya Mark. Ito, lalagay natin dito. Okay lang naman eh. Sagad mo na dito. Wala nang play. Wala. Ito, lagay dito. So, siyempre, tataas to. Tataas yung harap. Maglalagay na lang ako lowering block. Yun naman talaga yung purpose nun eh. Para bumaba. Maglalagay tayo lowering block. Dito, sa ilalim ng molye. Dito, lalagay tayo rito. Bababa ngayon yan. Pag naglagay ka ng lowering block dito. Dito, pinag-ubra na lang nila yung mali. Kaya ganyan ang nangyari. So, Kuya Dario, yun yung next. Tapos na tayo sa likod. Dito naman ngayon tayo sa harap. Pagkatapos nun, yung flooring na, babaguhin natin. Darating na yung ating latero na para dito. Tika mo nga, parang may nakikita akong hindi kagandahan dito, ah. Teka. Iangat mo. Iangat mo muna. Wala ba ilaw dyan? Kunin mo nga yung flashlight ko dun, sa lamesa ko. Di, wag. Wag mo stop. Teka, kunin mo lang yung flashlight. Anak ng tinapay ito, oh. Nako, Kuya Dario, munti ka na mapahamak dito. Ito, oh. Nako! Hindi pa man namin tinatanggal, talaga naman kakalasin namin to. Dahil nga i-adjust namin. Tingnan mo nangyari. Sige nga, baba mo nga yung Baba mo nga yung jack. Baba mo. Sige, nakaano na yan. Nakatapat na. Sige. Ha? Ayan. Nako! Kalahating milyon. Ito ang nangyari.
Ano ba yan? Sa kabila, spot lang din, sir. Sa kabila, spot lang din. O ito, Kuya Dario, tingnan mo, hindi naka full weld, spot lang tong hanger ng molye. Aayusin na sana namin, tapos na kami doon sa likod. Pero yan, nung ginak, yun ang nangyari. Tingnan ko tong kabila, kawawa naman yung may-ari nito. Kung ginamit mo pala to, baka hindi ka nakabalik ng Canada. O ito pa isa, spot lang. Saka tumutulo yung power, yung ATF ng power steering, yung fluid. Tapos ang lakas pala ng saya dito. Tingnan mo, na-UP na yung UP na. Ngayon dito sa shock absorber, tagas na rin, Tagas yung shock absorber. Stack up, no? Ito, tagas yung shock absorber. Ang gagamitin natin dito, yung pang crosswind na shock absorber. Para hindi tatama dito. Yun ang gagamitin natin, yung pang crosswind. So, buti na lang at nakita natin kasi kung hindi, ito rin, tignan mo, spot lang, Dito sa kabila, wala. Wala. Ay, grabe. Yan natin. Wala sa kabila. Ay, nako. Kahit yung kabila, sir, ganun rin. Nako. Hindi man lang wineldingan dito. Dito rin. Ito, bigay na to, tingnan mo, Ingat na rin mo yan. Wala na, bigay na to, Diyos ko, day. Yung presyo para sa akin, hindi na hindi problema siguro sa may-ari yung presyo. 500,000 yung buhay nyo. Yung safety talaga wala, tignan nyo naman, matindi. Matindi. Kung kayo may mga owner type jeep na pina-assemble, i-check nyo lahat to. Kasi pinaka-importante po yan. Buhay nyo ang nakataya dito. I-check nyo lahat yung mga welding yan. Baka nga hindi pa to gumamit ng 6011. May mga plugs Nako, 6013 ginamit. Mga kapatid, pag magwe-welding kayo ng mga ganito, chassis, molye, kami ang ginagamit namin talaga 6011. Walang plugs yun, di ba? Hindi mo na kailangan nagtotok-tok yun bawat welding mo. Ginaganon mo, hindi. Pero yung 6013, yun yung pagka ginamit mo, may plugs. Pag hindi ka marunong, pinagpatong-patong mo, yung plugs may iwan dun sa gitna. Ay, nako. Yun? Ang kulo. Yung tinatawag na kulo na welding. So dito, ayan, pakita mo ulit ito, Kim. Walang laman. Tapos ito, matindi, Kim. Ayun, kinalawang na nga, Kita ba? Baba mo pa konti. Ayan. Ayan, tignan mo, Kim, ilalim. Nga pala dito sa ilalim, sir, Ayun. Yan. Wala, dumi na dito sa ilalim. Flux lang talaga kumapit yan. Opo. Ilang kasi wala sa pinturado, Ayun, hindi talaga kumapit, Tapos yung dito. Yan, ewan ko lang. Yan, dalawang pira. Yan lang, dalawang dulo lang. Siguro, Spot naman dito, tag-isa. i-try mo nang iangat dyan chassis. Bitaw lahat yan. Tignan mo. Sobrang bigat ng dito yan. Maniwala ka sa akin, bitaw lahat yan. Dito walang welding, Dito rin. Wala rin, Sa ilalim. Dito, ilawan mo dito. Spot lang. Spot lang, inalawang pa. Tapos yung hanger talaga, tignan mo naman, puro kalawang. Tignan nyo rin, baka magpapalit na tayo nito. May nabibili naman ito, Kung talagang hindi na pwede, palitan natin to. Ay, nako. Sige. Gawin na natin to, Kuya Dario. Iyan ang update ko sa'yo ngayon. Itong mga pang-ilalim mo, parang dinikit lang ng juicy fruit gum. Ngayon, ang nakakainit ng ulo dito, sobrang tiwala nung may-ari na ayos itong owner na to. Bagamat ako, talagang ayoko dun sa ganyang mga design. Dahil nga yung safety dyan talagang wala. Biro mo, walang airbag. Tapos kapag maaksidente ka, untog ka talaga doon sa salamin. Tapos ang napakasikip ng posisyon mo doon sa owner. Nilagyan pa ng napakalakas na makina. Sana inisip mo na hindi yan pangarera, yung ganyang klase ng sasakyan. Dahil unang-una, sa tindi ng mga bakal o yung stainless na nakakabit dyan, kapag ikaw ay bumangga dyan, hindi ka talaga bubuhayin. Grabe. Tapos,
ang liit pa ng preno, yung kanyang rotor disc. Napakalakas ng makina ng owner nyo, pero ang ginamit na preno ay mahina. Okay, ito po. Pakita ko po sa inyo. Dala-dala ko tong rotor disc. Ito. Tignan nyo po kung gaano kaliit ang preno nitong owner type jeep na to. Ang laki-laki ng makina. Ayan, tignan nyo. Ang laki ng makina niyan. Twin cam, double overhead cam na may 20 valves, 1600. Sa tindi ng lakas ng makina na to, ay hindi ka kayang pahintuin nitong preno na to. Mga kapatid, tignan nyo naman. Sigulan tong mags. Upuan ko na lang. Ito po yung kanyang rotor. Ito yung rotor disc ng Volkswagen. Oh. Tapos ang bilis ng sasakyan mo. Tapos ang mga molye, naku, walang tumama ni isa. Nabubunot. Napakamahal naman na kalahating milyon na pagkakabili nyo nito. Opo, nasa Bundiho ako nung isang araw. Oh. Traffic ko, hindi ko humagir. Hindi may kambyo. Hindi ko makakambyo. Mahilig akong manood ng mga vlog ng mga mekaniko. Kasi Opo. meron akong sasakyan. Opo. Yung Mats Mechanic nasa Mindanao. Oh, si Mats, magaling yan. Oh. Kay Iglesia ko rin yan. Oh. Yung Jojo Card nasa Las Piñas. Si Jojo. Oh, si 15 Jojo minutes Gar. lang sa bahay Kasi namin. malapit, kapit-bahay lang ito. Kapit-bahay lang. Ibig sabihin, Oo. anong problema ko sa sasakyan, dito alam ko secured. Oo, mas malapit. Kabayan ko pala to Kasi eh. meron akong kapit-bahay Oo. na nagpagawa ng transmission. Oo. Nakaka 80,000 na hindi pa maayos yung kanyang sasakyan. Ay, hindi sa amin. Kami ba gumawa nun? Hindi po. Ah, hindi. Kaya ang ginawa ko nga, sabi ko kunin, Oo. manood ka ng Autorans. Ayun. Para sigurado yung paggawa ng transmission mo. Okay, Ayos. oo. Pero kuya, naayos na rin naman daw. nice na. Kaya- Pero kanina bakit pagpunta mo rito, ang pinuntahan mo kagad yung Coaching Cuba? Eh, napapanood ko palagi yan eh. Yung Coaching Cuba. Kaya nagkakaroon na ng interest na siguro Ayun. yung pag araw-araw na gamit mo. Oo. Ito lang, Yan. sana matipid sa So, gas. abangan nyo talaga yan. Madaling i-maintain. Maintain. Oo. Kaya nung bumili ako ng adventure, una sa isip ko, Oo. dalawa naman sa akong perang pang gastos. Ayun. Sabi ko ito, ang bibilin ko walang turbo, Okay. hindi electronics, Okay. madaling i-maintain. Ayun. Ah, So ako, ang tingin ko sa makina nyo, ang first impression ko, maganda pa yung makina nyo, wala kayong dapat ikakaba, pantay na pantay yung minor, maganda yung tunog ng makina, gamitan nyo ng magandang langis. yun na nga. O, kaya ang recommendation ko sa inyo, ito namang ating Elite Alip. na 10W40 10W40. ng Repsol. Dahil sa, yan ba'y matagal lang sa inyo? Brand new pa lang. Brand new kong binili. Hindi pa kayo nagpalit ng timing belt. Hindi pa. O, ilan na po tinakbo? 84,000. 84,000, magpalit na po kayo. Opo nga. O, Talagang bago namin dalhin yun, magpapalit na Oo, rin. baka po matsambahan. Yun lang naman ang iniisip natin. Baka matsambahan, maputulan, o kaya mag-leak yung diesel mo doon sa injection pump, pumunta doon sa timing belt. Naranasan ko na, Putol Sir yan. Randy, yung... Sige, salamat po, Sir Randy. Yung Repsol Elite, ha? Repsol Elite. Oo, yan ang gamitin mong langis. Magandang-maganda yan para dyan sa iyong makina. Okay mga kapatid, ito po ay lumang sasakyan na. Pero yan, bagong pintura. Kaya bumalik yung dati niyang ganda. Kapipintura lamang po namin yan. At makuha na sana nung may-ari na nandyan po sa Bacoor, Cavite.